Mike Son, Sulilangan. Ako natagay yung atong speaker, Brad Paul Alima. Atong ipapun siya. Ang akong pagyukbo sa inyong makaparian, Father Bernie o Father Nonoy, kaninyong tanan nga niya nitambong sa atong Advent Recollection, maayong hapon kanatong tanan. Atong hatagan og usa kapakpak ang ato makaugalingon. Akong usbon, atong hatagan og usa kapakpak ang ato makaugalingon. Usa na lagi. Last na lang yun. Atong hatagan og usa kapakpak ang ato makaugalingon. Ug atong ihatag sa Ginoo ang daghan masibang palakpakan. Kini kay nakasinabot na gyud ta. Sa di pa kumuadto sa akong topic about sa Advent Recollection, tuguti ko ninyo sa pagpaambit sa journey sa akong kinabuhi. Nahimugso ko sa tinuohan nga saksi ni Jehova. O nag-serve ko niining maong tinuohan sulod sa 15 ka tuig isip ordinadong ministro kon pastor. Ang akong kinabuhi sa wala pa ko mahimong Katoliko, way kalainan sa kinabuhi ni Saulo. Kailan mo kinsa si Saulo? Dili ni silingan ha? Si Saulo nga maglulutos, nga sa ulahi gitawag nga San Pablo. Ang akong pangalan, Paul. Gikuha kini sa pangalan ni St. Paul. Kaya nga akong makaigsuonan sa nga akong mga parents na himong saksi ni Jehova, ang akong maigsuon gihingan sa mga pangalan nga naa sa Bible. So pagkataon ako, ginganlan ko og Paul. Gikuha sa pangalan ni St. Paul. Ang akong middle name, San Pablo. Apelido ni sa akong inahan. Ang akong nanay, si Maria Nieves San Pablo. Naminyo kang Teodoro Alima. Munang tibok na akong pangalan, Paul San Pablo Alima. Pero sa saksi pa ko ni Jehova, dili na ako ginadala ning akong middle name nga San Pablo. Ang ako ragod gamiton, Paul Alima ragyod. Kay kami nga mga protestante, allergic kaayo mi og mga santos. Kay kontra manamo ni mga santos. Kay sa among pagtuo, ang mga santos, mga Diyos-Diyos di sa Katoliko. Muna'y among pagtuo kaniadto. So allergic kaayo ko og mga santos. Ang amo ra gyud ganahan nga santos, mao ra gyud si Vilma Santos. Kanang mga artista nga mga santos, mura ni among paborito nga mga santos. Nganong ang akong kinabuhi, sama man ni San Pablo o Saulo sa wala pa mahimong apostol ni San Pablo. Because during my active years as pastor or minister of the Jehovah's Witnesses, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church. Ako, gitrain ko, gibansay ko, unsaon sa pag-atake ang simbahan nga Katoliko. Munang agig reflection sa akong pangalan, si Saulo, sa wala pa siya mahimong apostol Pablo, iyang gilutos ang simbahan. Munang pag-adto ni Saulo sa Damascus, iyang nakita ang gitawag nga divine intervention.
nga ang Ginoo nanginlabot sa kinabuhi ni Saulo. Ang Ginoo nanginlabot, ang Ginoo dili manghilabot. Kay girespeto man niya ang atong libreng pagbuot. Ang gihimo sa Ginoo manginlabot siya sa atong kinabuhi. Ngunang pag-agto ni Saulo sa Damascus, nakita niya ang Ginoo diha sa sulaw kaayo nga kahayag. Tungod kay ang kahayag ni Kristo, irtiman ka sulaw nga buta si Saulo. Mahagbong sa sayang kabayo og nahimo siyang inutil. Sa dihang nabuta si Saulo, diha nakita niya ang kamatuoran. Kanos si Saulo nakita sa kamatuoran? Sa dihang siya nabuta. Dili nato paabuton nga mga buta ta. Usa ta makita sa kamatuoran. Samtang naa patay mga mata, ato ning gamiton aron makita nato ang kamatuoran, palakpakan nato ang Ginoo. Ang ako sa kinabuhi kaniadto, buta ko, mura ko og paniki. Kailan mo paniki? Tagalog man yung paniki, no? Kabog, sa English bat. Kanang kabog o paniki, buta ka na sa kahayag. Apan, igmat, diha sa kangit-ngit. Mas klaro sa ila, ang ilang pananaw, kungit-ngit. Pero paghayag na, buta sila ug di makita. Ingon ni ana ako kinabuhi kaniadto. Buta ako sa kahayag. Apan igmat ako sa kangit-ngit. Ang akong gihimo nga simbahan nga Katoliko, akong gitun-an ang simbahan nga Katoliko unsaon nga kini mahugno ug mapukan. Mao nang nianderwin ko og daghan nga mga studies unsaon gyud nga maguba ang simbahan nga Katoliko. Mao nang gitun-an nako ang katekism nga simbahan Katoliko, gibasa nako ang mga dogma nga simbahan nga Katoliko, ang iyang mapagtulunan aron nga mangita lang ko unsa ang sayop nga akong gamiton batok ang simbahan nga Katoliko. Pero nahitalo ba mo nga kining akong more than 30 years nga kinabuhi nako sa Protestante, kay nahimo kong Katoliko at age 36. So I spent more than 30 years in Protestant, 36 years in exact. Kanang akong kinabuhi kaniadto puro na mangita og sayop batok sa Katoliko kung unsaon nako nga takihon ang simbahan nga Katoliko. Mo nang pagbunyag nako niadtong May 29, 2011, niingon ko sa Ginoo nga Lord, nga humana nako ang almost half sa life span sa akong kinabuhi. Di naman to pwedeng mabalik o akong unang mga chapter sa akong kinabuhi. Niingon ko nga Lord, kining akong katapusan nga magkatuigan sa akong kinabuhi, ako ning ihalad kanimo. Mga lagad ko nga matinud-anon sa imong simbahan hangtod sa katapusan sa pagpitik sa akong kasing-kasing. Mao kana ang akong commitment sa dihang nahimo kong Katoliko ni adtong 2011. More than 10 years na ang nakalabay. Ang akong kinabuhi sama ni San Pablo. Sa pagkausab sa kinabuhi ni San Pablo, nausab-usab ang iyang pangalan. Meaning, sa pagkausab sa iyang kinabuhi, dungan usab ang pagkausab sa iyang pangalan. From Saul into Paul. Ang pangutana nga nung ginganlan man si San Pablo sa dihang nahimugso siya nga Saulo or Saul. Ang mga ginikanan ni Saulo o ni Pablo, mga Israelitas.
Ang pinakaunang hari sa Israel, nahibalo mo kinsa? Ang pinakaunang hari sa Israel, mao si Haring Saul. Kaya nga nung gihinganlan man siya nga Saul, kay kitang mga parents, ganahan ta ng ato mga anak ipanghingalan sa mga taong bantugan or sikat. Di ba? Pananglita na hinumdo mo, sa dihang nagdungan pagkasikat ang duha ka Michael, si Michael Jackson, sikat sa natag sa musika. Si Michael Jordan, sikat sa natag sa sports na basketball. Nagkadungan man sila, contemporary man sila. Tanawa ninyo sa munisipyo sa Sambuangita, di badaghan din nahimugso naginganlan og Michael sa tuig na misikat ang duha ka Michael. Kay kitang mga parents, sa ako nang giingon, ganahan kaayo tang ihingalan ang atong anak sa mga taong bantugan o sikat. Mao nang pagkahimugso ni Saulo, gihingalan siya sa ilang pinakaunang hari nga mao si Haring Saul. O sa dihang medako na si Saul, iyang gipuy-an ang kahulugan sa iyang pangalan. Saul means the great one. Pero sa dihang iyang naenkwentro, ang tinuod nga Saul, kinsa man ang tinuod nga Saul, no other than Jesus Christ Himself, the King of Kings. Palakpakan nato ang Kristong Hari na atong giselebrate natong katapusang Domingo sa Nobyembre. Siya si Saul, gustong mahimong bantugan, pero na-encounter niya ang tinuod yun nga Saul, ang bantugang hari na mao si Kristo. Nahulog sa iyang kabayo. Niingon si Saul, dili di ay ako ang tinuod na Saul. Gusto siya mahimong bantugan, mo nang gipamatay niya ang mga Kristiyanos. Kay kung successful siya na iyang malampurnas pagpuo ang mga sumusunod ni Kristo, isipon siyang hero. Isipon siyang bantugan sa ilang nasod na Israel o under sa Roman Empire. Pero napakya siya. Kay niingon siya nga dili di ako ang bantugan. Ang pinakabantugan di ay mao si Kristo. Mo nang niingon siya, dungan sa akong pagkausab sa akong kinabuhi, mabag-o usab ang akong pangalan. From Saul into Paul. Paul means the little one. Unsang Paul? The little one. In contrast sa iyang kanhi nga pangalan sa bantugan. Gusto niya na mahimo siyang the little one. Para si Kristo, mao ang mahimo nga the great one sa iyang kinabuhi. Palakpakan natong Ginoo. Mao na ang tinuod na konbersyon. Musugota nga bisan bantugan ta, musugota nga mahimong ubos. Ug mao ka na ang gihimo sa atong Ginoo mismo. Ang Ginoo mao ang magbubuot sa tanan. Pero misugot siya na mahimo siyang tao aron mailalom siya bisan sa pagbuot sa tao. Ano ba? Unsa ka nindot ang gihimo sa Ginoo, nagikan sa iyang pagka-Dios, ni kanaog sa kalibutan. Nahimugso siya dito sa pasungan. Nga mao kana ang sentro sa ato nga gihimo karon. Already nako magtestimony ha kay ang akong testimony di mahumago sa kaadlaw. Dayon alas 4 mohunong nako kay magmisa naman ta. Pero sige lang. Dili ni ang katapusang unang higayon nga ni ako. Dili ni mao katapusan. Posible nga mao ni ang unang higayon kay naa may panultihon sa Tagalog. Mapalad ang taong nagsasalita ng maikli sapagkat siya ay pwedeng maimbitahan muli.
magahin lagi yung taong panahon nga kanang testimony lagi yun na ato magunag-limited di koleksyon. At least, naghatag lang ko og preview sa akong kinabuhi. Kung sa salida pa ni, nag-advertise pa ko. Kunya na pohon, showing na pohon. So, mukuni ko sa kinabuhi ni Kristo. Mao na ang meaning sa atong gihimo karon nga Advent Recollection. Meaning atong Advent Recollection, dunay duha ka importante nga adbento nga atong pagahisgutan. Ang unang adbento, kay kining word nga adbento, ang buti pasabutan ni coming or pag-anhi. Ang unang adbento, mao tong unang pag-anhi ni Kristo. Nahimugso siya isip tao. Mo nang karong Disyembre, ang atong mahimo sa unang adbento mao ang paghandom. Paghandom ni adtong kaluwasan nga gipabuhagay sa Dios ug nagtagamtaman natong mga tao. Dili gusto ang Ginoo nga ang kasaysayan sa iyang pagluwas kanato atong kalimtan. Mao nang every Disyembre mag-celebrate gyud ta og Christmas, Pasko sa pagkatao ni Kristo. Ang ikaduhang adbento mao nang gitawag second coming. Nga ang Ginoo dili na siya matao sa pasungan, kundi mobalik siya sumala sa atong krido aron sa paghukom sa mga buhi ug mga patay. So ang unang adbento, commemoration. Ang second advent is preparasyon. Muadto sa ko sa unang adbento. Ngano nga kinahanglan man nga ang Dios mahimong tao. Nganong ang Diyos pa man ang magpakatao aron muluwas o matubos na to. Nga pwede raman ang Ginoo manugo sama sa nahitabo sa Old Testament nga si Moises iyang gisugo nga luwasa ang akong katawhan sa Ehipto sa 430 nila kakatuigan sa pagkaulipon. Pwede ra ang Dios unta mo gamit o manluluwas isip instrumento sa pagluwas. Pero ang pangutana mauni, nganong kinahanglan man nga siya mismo ang ikaduhang persona sa Holy Triune God mao gyud ang magpakatao mao nang naa kay Pasko sa Disyembre 25. Wa ba mo kapangutana ana? Nganong Diyos gyud ang pangunay o wa na lang na siya i-delegate? Karong taod-taod mahibalo mo kung nganong siya gyud ang mangunay. Ikaduhang pangutanang akong tubagon, nganong kinahanglan pa man muagi si Kristo sa mahal nga Birhen nga Maria. Nganong importante pa man nga dunay tao nga mo-cooperate, especially the role of the Blessed Virgin Mother. Nganong di naman lang pwede nga ang Ginoo gikan sa langit modritso na lang sa kalibutan na tibok tao na. Ngano maglangan-langan pa man siya. Imabdos pa man og siyam kabulan. Ihimugso pa man. Magkamang-kamang pa man mulag bata. Mudako pa man. Nganong kadugay ba nga proseso? Nga naamay pinaka sayon nga proseso. Ikan sa langit, mutog pa sa sambuang kita. O bayon, ako si Kristo. Luwasan ko kamo sa iyong masala. Sama ba sa nahitabo kang San Gabriel during Annunciation, niagi ba ay si Gabriel o pagkatao hawaman? Di ba meditso lang sa langit? Ngayon naginaw nga, Gabriel, adtua ang babae nga akong gitimanan, pahibalua siya nga magsabak na siya sa manunubos. Ni-appear man lagi si Gabriel sa mahal nga Birhen nga Maria, wawa man to'y agig pagkatao. Pwede raunta na sa Ginoo because God is all-powerful, God is omnipotente, pwede ragod siya na gikan sa langit, muanhi sa kalibutan, na tibuok tao na nga muagi pa man diha sa mahal nga Birhen nga Maria. Tubagon ko noon niya,
nga pangutana. Ngadto ko sa unang pangutana. Nganong kinahanglan ang Dios mao gyud ang magpakatao? Aron sa pagluwas, aron sa pagtubos, aron sa paglukat kanato. Sumunay akong unang tutor, tubagon ako na. Ang kaluwasan, the word salvation has two important keywords. Dili nato ni masabtan ng kaluwasan. Gawas kun atong masabtan ng duha ka importanteng mga pulong nga gilambigit diha sa pagpangluwas sa Ginoo. Kung mabasa ta sa English sa Mateo kapitulo 10, 20 bersikulo 28 o San Marcos kapitulo 10 bersikulo 45, mabasa nato sa English nga dunay duha ka importanteng mga pulong sa pagluwas sa Ginoo kanato. Ang una maune, Christ give His life to redeem many people. Si Kristo daw, gitugyan niya ang iyang kinabuhi to redeem. The word redeem is the root word of redemption. The second word is Christ give His life as a ransom for many. Kinahanglan masabtan nato ning duha ka words, redemption and the word ransom. Nganong kinahanglan nato ni masabtan? Kay gigamit ni nga mga pulong sa gibuhat sa Dios sa pagluwas kanato. Kung dili ta makasabot niini, dili ta makasabot kung nganong giluwas ta sa Ginoo. Unahon ako ng word nga redemption. Dali ra mo makasabot ini kung nakasulay mo og prenda. Kinsa may nakaprenda rin, napakitaas ang kamot. Kato nakaprenda. Wa may pawn shop din he. Nay lawyer, nay RD pawn shop. Dagan pawn shop, pag ani na namin mga pawn shop sa ato pa, ang mga tao din nakaprinda na gyud makasabot gyud sa tao-tao sa giingon. So, nakasulay na magprenda. Ayaw lang ipinday ng asawa o bana. O labot. Kung nakatry mo og prenda, dali mong makasabot sa gihimo sa Ginoo kanato. Nganong gigamit man ang word nga redemption sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo nga mo nay hinungdan nga nagpakatao siya. Ang tubag mauni. Kay ang atong kahintang walay kalainan sa butang nga naprenda. Pag moingon kag lukat, na ay nahitabo nga pagprenda. Sakto ba ko? Sa ato pa kung gamiton ang word nga tubos o lukat, nga ang Ginoo manunubos, sa ato pa na adi ay naprenda. Kay gamiton man ang word nga tubos, sa ato pa na ay panghitabo nga naprenda mo hinungdan nga tubson. Sakto ba ko? Nganong gigamit man kini nga word sa gihimo sa Ginoo kanato kay naay nahitabo nga prenda. Kitang mga tao daw sama kita nga naprenda sa poder ni Satanas. Kano sa ang tao na prenda sa yawa? Sa dihang ang tao nakasala. Sa dihang si Adan og Eva midisobey sa Ginoo, gitugyan nila ang ilang kaugalingon sa poder ni Satanas. Buti pasabot ang tao prendado ngadto sa demonyo. Kitang mga tao, by virtue of creation, we are property of God. We are sons and daughters of God. Sakto ba ko?
Kay ang Ginoo man ang nagbuhat nato, siya ang tag-iya nato, propertita sa Ginoo. Pero ang problema kay ang propiedad sa Ginoo naprindaman ngadto sa yawa. Sama kini nga doon na kay alahas na importante. Kanang alahas imo na. Pero naprinda na nimo dito sa konsyak. Asa na ang alahas? Wala na sa imong poder. For the meantime, ang tag-iya ang nagkupot sa imong alahas, mauna ang konsyak. Karon, unsa may imong buhaton kung ang imong importanteng alahas na prinda o prindado? Diha mugawas ang kulong kubos. Kung ang imong alahas importante para nimo, mangita kagayud og paagi nga lukaton ka na dito sa konsep. Sakto o sakto gyud? Kay kung ang alahas wala na ibili sa imong kinabuhi, unsa may imong desisyon? Paremate sa konsep. Wa naman ay balyo sa ako na. Ako anang pasagdan sa konsep. Pero kung importante na para nimo, manghita ka ug paagi nga lukaton ka na. Karon, sa dihang naprinda sa tao ang iyang poder sa iyang kaugalingon ngadto sa posisyon sa yawa. Unsa may desisyon sa Ginoo nga mo'y tag-iya nato? Ngayon bang Ginoo, pasagda nako ang tao, iparimati nako sa poder sa yawa. Dili ka na ang gihimo sa Dios na tag-iya ka nato. Nangita siya og pamaagi, kanusa og sa unsang paagi, kuhaon niya kitang mga tao nga iyang mga hinigugma nga bililhon para niya, nga kuhaon kita niya ngadto sa poder ni Satanas. Palakpakan natong Ginoo. Sa ato pa, ang pagpubus sa Dios kanato maoy usa kalig-on o balidong prueba na ang Dios nahigugma kanato. For God so loved the world that He gave His only begotten. Palakpakan natong Ginoo. Giunsa ta sa Ginoo paglukat, iyang gihatag ang iyang the only begotten. God has only begotten Son. Pilay anak ang Diyos? Pilay anak sa Diyos? Pilay anak sa Diyos? Usara, the only begotten. Ang pawatanaon sa mandaita. Pilay anak sa Diyos? Usa, unsa mandaita? We are sons and daughters of God by virtue of creation. Anak ta sa Dios, kay gibuhat ta sa Dios. Siya ang tag-iya nato. Siya ang tinugda nato. But God has only begotten from the bosom of the Father. Usa lang ang anak sa Dios from the bosom. Kita di man ta anak from the bosom. Anak ta by virtue of creation. Lahi ang atong pagkaanak sa pagkaanak ni Kristo. Unsay nahitabo sa mga anak sa Dios by virtue of creation? Naprenda sa poder sa yawa. Unsaon pagkuha kita ng mga anak by virtue of creation? Unsa ang pamaagi sa Ginoo? Nakuhaon ta niya, gihatag niya ang iyang the only and one begotten nga mao si Kristo. Mao nay hunahuna-on nato, giunsa ta sa Dios sa pagbayad. Unsa ang gigamit sa Dios nga barahan sa iyang pagbayad kanato? Sa ikaduhang higayon, mawala kaniya ang iyang the only begotten aron makuha niya ang iyang sons and daughters of God nga naprinda sa poder sa yawa.
Nagpasabot kini nga kitang mga tao gibaydan ta sa Ginoo, sa Dios nga Amahan, o bililhon kaayo nga mao si Kristo ang gibugti para matubos ka gikan sa pagkaprinda. Palakpakan Panginoon. Onya, nanong ang Diyos man mo'y magpakatao? O pamatubag ha? Nga ang gigamit sa Diyos nga Amahan ang iyang the only begotten. Pero nga man lagi Brad Paul, nga ang Ginoo man mo'y magpakatao. Ang tubag mauni, kay sa loob redemption, sa balaod sa pagpangmrinda o pangpanglukat, kinahanglan ang gitawag principal plus interest. Kinahanglan nga ang manunubos dili tao. Psalm chapter 49 verse 7, we cannot redeem ourselves. Mao nang walay tao nga pwedeng gamiton sa pagpanubos, because the law of redemption principle needs interest. Pananglitan, ang imong alahas na prenda 50,000, lukaton ba di ay kana og 50,000? Ang tubag dili. Di sana kay 50,000, di nimo makuha ang imong alahas, kay ang konsyap nagmandatos og interest sa principal sa imong pagprinta. Buti pasabot, magbayad kag principal, magbayad ka pa og interest. Kung ang Diyos mo gamit og tao aron sa pagtubos sa tao, patas lang. Principal lang na siya. Kinahanglan nga ang manunubos labaw sa tao. Kinahanglan nga dunay tao na labaw sa tao. Aron na matubos ang tao, kay mao kana ang gidiman sa konsyap. Ang pangutana mao kini, kanus ama nahitabo sa kasaysayan sa tao, na dihay tao, nalabaw sa tao. Tubag, John 1:1-14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Mo nang gitawag the incarnation of Christ. Sa dihang na tao si Kristo, unsa man si Kristo sa doktrina sa Katoliko, si Kristo tinuod nga tao, 100% man. Ang doktrina sa Katoliko, si Kristo tinuod nga tao. Tinuod ba ta nga tao? Tinuod. Si Kristo sama nato, tinuod nga tao. Ang pangutana, tao ra ba si Kristo? Ang tubag dili, kay si Kristo tinuod usab nga Dios. Sa ato pa, sa dihang na tao si Kristo, miabot ang panahon nga dihay tao nga sama ka nato. Apan labaw nato. Nga naman, kay kita tao raman ta. Dili man ta Dios. Si Kristo raman ang bugtong tao nga nahimong tao, apan labaw sa tao, kay siya dili lang kay tao, siya Dios nga matuod. Palakpakan nato ang Ginoo. Posible na ba ang pagtubos? Posible na ba ang tubos ng tao? Posible na, kay ang konsyap nagdemand principal plus interest. Kinahanglan na ang paglukat is higher than principal. Kinahanglan ma-comply ang interest. Sa dihang si Kristo na himong tao,
naay tao nga labaw pa sa tao, mao nang si Kristo mao lamang ang bugtong makalukat nato kay makumply niya ang principal plus interest. Palakpakan nato Ginoo. So okay na mo. Natubag na ba na ako ang pangutana? Ngano ang Ginoo may pagpakatao? Natubag na? Masik naglibog pa mo. Mao na nganong ang Ginoo gyud ang magpagkatao. Kay siya ra gyud ang makatubos. Mo na ang word nga redemption. Muadto ko sa ikaduhang word nga ransom. Kaganina gipangutana ko kamo. Nakatry na ba mo og prenda sa pawnshop? Nito bagong nakatry na ni Brad Paul. So nakasabot mo. Karon kining ikaduha nga word ransom. Kanos amane gamiton? Kanos amane gamiton ning word nga ransom? Kung donay gikidnap. Kung donay nahitabo nga abduction. Usa pagamito ning word nga ransom. Karon mao man ni sa Ginoo that Christ give His life as a ransom. Sa ato pa, kung gamito ning word nga ransom, kung naa na nahitabo ka kidnapping, usa din nahitabo day? Usa din nahitabo sa tao? Why kalainan di ay ta sa butang nga nakidnap? Ang pangutana, makasabot ba kaha mo karon nga mo kasuway o kidnap? Ayaw na mong pangarap na kidnapon mo. Kay bisan mangadto mo karon sa hulog sulo, pakidnap mo sa abo, dili mo kidnapon, sister. Iyong ka, kidnap ako, bakidnap ako. Di ta kidnapon. Sakto ba ko? Bisan pamubuluntaryo ta karon og muadto sa kidnapper, kidnap ako ninyo, di ta kidnapon sa kidnapper. Ngano man? Unsa kay hinungna ito man ta kidnapon? Kanang inyong bata, palakaw-lakaw ada dapat mangidnap. Why mo kidnap nato? Kay kinsa man ang kidnapon sa kidnapper? Kanang mga dunay balyo ng mga tao, di kantidad ng mga tao. Dili maghago-hago ang kidnapper o kidnap sa usa ka tawo nga walay bili. Ang iyang kidnapon ka ng mga high profile, anak o bilyonaryo, mga kwartahan. Sa dihang si Satanas, gikidnap niya ang tao, isara ang meaning anak. Nga kitang mga tao, dili ta basta-basta. Anak kita sa pinakadato nato nga Ginoo. Mao ka na nganong ang yawa, gikidnap ta niya. Kay high profile ta. Sa dihang si Adan o si Eva gikidnap sa yawa. Ano na isa may unang gikidnap? Si Eva. Kabalo ba mo nganong gikidnap si Eva? Kay si Eva miadto sa lugar nga tuwa ang kidnapper. Nganong ang tao makasala? Unahon ako ni mga lalaki. Kitang mga lalaki, dili ta mo adto sa lugar nga naa ang okasyon sa pagpakasa. Kung dili nimo gustong mabudhian ang imong asawa, bisan luod na ng imong asawa, ayaw og adto sa lugar nga tuwa didto ang mga babae nga mubo kayo short, nga ang bursa taas pa sa ilang short. Kay posible nga kita makasala. Do not stand on the ground of the devil.
ang gihimo ni Eva ni adto siya sa kahoy nga gibawal. Natuwa po dito ang yawa nga kidnapper. Pananglitan kitang malalaki makaadto ta sa lugar, pananglitan ng giinom na diha o nagdilala ng tando ay nagihubog na. Mag-apil-apil pa ka diha, maapil kagkahubog. Naraban nga palahubog inakatuod sa ilang balay. Kay muabante kaduha, muatras magkatulo. Unsa man ang pagkaabot sa balay? Natin magtalikod na lang ka kay makaabante bag isa. Di na makatuod ang palahubog sa ilang balay. Munang sakto gyud ang Biblia nga walay palahubog nga makatuod sa langit. Sakto ba na? Sakto. Di na ikatuod sa ilang balay sa langit mo ba hinoon noon sunod taon mo eh. Munang aron nga dili kita makasala, do not stand on the ground of the devil. Kung pananglitan, mapadpad ka dito sa lugar nga naokasyon sa pagpakasala, run in order to win. Ang paglakaw o pagpalayo sa tentasyon, dili na mo ipasabot na ikaw run in order to win. Ang pagpalayo, dili nagpasabot nga pildido ka. Ang pagpalayo, mo'y makapadaog ka nimo nga dili ikaw makasala. So nganong nakidnap sa iba? Kay nagpaduol siya sa kidnapper. Kitang mga tao, nakidnap ka. Munang si Kristo, gihatag niya ang iyang kaugalingon as a ransom. Pananglitan kung ang imong anak na kidnap, unsa may imong buhaton. Kung tinuod nga ang imong anak imong gihigugma, ihatag nimo ang ransom money. Pag ingon sa kidnapper, hatagi ko 100 million. Ikaw ang ginikanan, kung tinuod kang nahigugma sa imong anak, mangita kagayod o paagi nga mahatag ang demand sa kidnapper aron nga imong makuha ang imong anak sa posisyon sa kidnapper. Pero kung ang imong anak wala na'y balyo sa imong kinabuhi, ayaw na ka na kuha sa kidnapper. As long nagikuha kita sa atong Diyos nga Amahan, human sa pagkidnap ni Satanas kanato, ug ang gihatag nga ransom mao mismo ang kinabuhi ni Kristo, nagpasabot ka na nga ang Dios tinuod nga nagmahal ug nagpabili kanato. Palakpakan natin. Mahibalo ba kamo nga sa dihang gilukat kita sa Diyos nga Amahan, ginamit ang bukti sa kinabuhi ni Kristo nga mas mitaas ang atong appraisal value? Mahibalo ba mo na? Pananglitan, tagata mo example. Pananglitan, doon na kay duha ka anak. Ang imong usa ka anak wala makidnap. Ang imong usa ka anak niagid pagkakidnap. Gibayra nimo ni og 100 million Philippine money. Pananglitan, patuparon ang imong duha ka anak. Asa man diha sa imong anak ang bugat. Kanang imong duha ka anak, pura nimo anak. Pero kining imong isa ka anak, dili lang kay imong anak, kundili imo pa nang gibayran og 100 million Philippine piso. Ang pangutana, asa sa duha ka anak nga naay sentimental value sa imong kinabuhi. Kadto mo nakidnap. Sa dihang nakidnap ang tao, gibugtian sa Dios sa kinabuhi sa iyang the only begotten, sukat niadto nga namatay si Jesus sa cross, mitaas ang imong balyo. Sister, sukad nga namatay si Jesus alang kanimo,
Ang pagtanaw sa Dios kanimo dili na ikaw sa imong pagkatao. Gitanaw na ka sa Ginoo nga pareha og balyo sa iyang anak. Palakpakan nato Ginoo. Mao ka na ang makamatuoran nga atong labason og handumon panahon sa Pasko. Nga naay Dios nga nagpakatao ug ang iyang pagpakatao mo'y para kanimo aron katuguson kay gihigugma ka sa Ginoo. Palakpakan nato. Mo nang gusto sa Ginoo nga handumon nato ang Pasko sa iyang pagkatao. Mo kana ang meaning sa Pasko. Humana ang unang pag-anhi. Kinahanglan lang nga labaso nato ang gugma sa Ginoo sa iyang unang pag-anhi. Muadto ko sa second coming. Kini mo lisod-lisod karon. Unsa may atong himuon sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo? Preparation. Galatians chapter 4 verse 4, in due time, God sent forth His Son and born of a woman. Ang Diyos nga Amahan nagpreparar og panahon nga motungha ang usa ka babae. Nga kining bayhana mao ang hinungdan nganong dunay Pasko. Mao nga sa di pa ta mag-celebrate og Christmas Day, mag-celebrate una ta sa Immaculate Conception. Ang panahon diin gi-conceive ang babae nga giandam sa Ginoo. Nga kining bayhana mao ang magpahimugso. Without the Blessed Virgin Mother, there is no Christmas. So ayaw mo kalipay kung naamoy Christmas bonus, mga regalo, kung dili mo recognize sa role ni Mama Mary. May mga laing tinuhan sig atake sa mahal nga Birhen. Sig Pasko. Pero wa sila mahibalo nganong naay Pasko. Kay naay babae nga nagpahimugso sa pasungan sa manunobos. Mao na ang atong celebration nga Immaculate Conception. Gi-prepare ang mahal nga Birhen. Immaculada, meaning walay tatsa sa salang panulundon. O wala mamansahi sa bisan unsang salang aktwal sa tibuok niyang kinabuhi. Mauna ang preparasyon sa Pasko. Maunang atong preparahan nga mahimo usab kita nga sama sa mahal nga Birhen nga Maria. Although dili man ta immaculately conceived sa atong parents, kay nahimugso man ta diha sa sala nga naka panunod sa gitawag original nga sala. Pero i-prepare natong atong kaugalingon nga dili kita magpakasala. Unsaon maneh? Romans chapter 6 verse 14, sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Unsa daw? Unsaon nga mabuhi ta nga dili ta gamhan sa sala kung magpailawom kita sa grasya sa Dios. Kita wala tay capacity sa atong kaugalingon kung wala ang tabang sa Ginoo. John 15:5, sine menehel potest et facere. Without me, you can do nothing. Unsa daw? Mao nang kada Enero sige tag New Year's resolution. Nga karon nga New Year di na gyud ko manugal. Di na gyud ko maghubog-hubog. Karong New Year. Pero pagka pizza dos, di naman New Year, ono raman tong New Year, magsugod na po sa imong bisyo.
suway nahitabo nga kabag-uhan sa kinabuhi. Nga naman, ang imong pagbag-o sa imong kinabuhi, wala man mag-agad sa grasya sa Ginoo. Ang mahal nga Birhen nga Maria, giunsa sa pagka himugso o pagsamkon sa iyang inahan nga Santa Ana nga wala maduple o wala pamansahe sa sala. Hail Mary, full of grace. Gipuno na puno siya sa grasya. Kita wala ta mapuno sa grasya. Mo nang sige ta madisgrasya. Sama ba sa botelya? Kung puno na ni, di na pwede ni masudlan. Pero sanglit ang atong grasya katunga raman, doon na empty nga space. So makasulod ang sala. So saon man nga ma-minimize kining maong sala. Musugod ko sa atong santos nga credo. Di ba? Misa man ta? Murisait man ta sa Apostles' Creed, di ba? Unsa may number 1 nga article sa Apostles' Creed? Very good. I believe in God. Nagtuo ako sa Dios. Tapos kitang makatoliko, sige ratag sabat-sabat, nawa tay sabot-sabot. Nagtuo ka Ginoo, apan ang atong pagtuo kulang. Kinahanglan punan ang atong pagtuo. Unsay puno? Unsay puno sa pagtuo? Punan og buhat. Very good. Unsay puno? Letter N. Kung idang pagtuo letter N, unsay mahitabo? Pagtuo. Kung ag letter N, pagtuon. Mo nang atong tunan kanang number 1 article of the Apostles' Creed, kay sige ra tag-recite ana, wa nato natun-i nga mapuy anato na sa atong kinabuhi. Ang pagtuo sa Dios dili kay pagtuo lang sa pagkaadunay Ginoo. If you believe in God, you must believe that God is omniscient and omnipresent. Unsa to? Kung mutuo gani ta Ginoo, kinahanglan nga tuuhan nato that God is all-knowing and God is in all places. Omnisciente and omnipresente. Kay kitang makatoliko, sagad nato ang atong pagtuo ni arasa tumoy sa atong mga dila. Nga basta nagtuo ko Ginoo. Dili igo ang pagtuo nga naay Ginoo. Kinahanglan tuuhan nimo kung unsang klasiha kanang Ginoo nga imong gituuhan sa santos nga credo. Duhala ko hatag ninyo, katulo ning God is just judge. Unahon ko ning duha. Sa oras di. Unahon ako ning duha. God is all-knowing and God is in all places. Pag imo nang ibutang sa imong alimpatakan o imo nang ikulit sa imong kasing-kasing na ay duha ka nindot nga butang nga mahitabo kaninyo sugod sa tuig 2025. Ganahan mo ana nga mabago yung kinabuhi sa 2025. God is all-knowing and God is in all places. Nga ang Dios nahibalo sa tanan ug anaa siya sa tanan nga dapit. Nganong ang tao makabuhat man og sala? May ato natin sulsulbahon. Ngano man nga makahimo man tag sala? Asa man dapita nahitabo ang mga sa o ang mga krimen. Nahibalo mo asa? Asang dapita nahitabo ang mga krimen o mga salaod?
Sister? Hadapi, sister? Lugar. Asa nga lugar? Sa lugar nga ngit-ngit. Very good. Sa lugar nga hilit. Sa lugar nga way tao o sa lugar nga walay kamera nga CCTV. Nganong diha man mahitabo ang mga krimen? Kay gituuhan sa mga tao nga ukira nga mohimog sala kay wa may makakita nato. Ukira ko moadto sa Hong Kong, magdala ko sa akong uyab, di man mahibaw akong asawa. Kay wa may nakailan ako sa Hong Kong. O kirang ripon kuning bayhana, total wa may nakita kahilit maning lugar. O kirang kawaton ko ni total ngit-ngit man, wa may nakita nako. Sa ato pa, nganong naa ang tendency sa paghimog dautan, kay imong gisaksak sa imong pangisip, nga sa magbuhat kag dautan, way nakakita, ug way nahibaw. Sakto ba na? Sakto ba na nga pangatarungan? Nga okay rang mohimo kog dautan, kay wa may nakita nako, wa ko'y mahibaw nako, nahimuon nako kini. Ang tubag, pinakadakong sayop ka na. O kinahanglan, mag-usab na kita sa atong panghuna-huna karong magutluan. Naay nakita nimo. Why? Because God is in all places. God is omnipresent. Every time nga mohimo kag dautan, ang Dios mismo ang imong gihimo nga testigo. Every time nga mohimo kag sala, bisan pa wala mahibalo ang imong asawa, ang Dios na sayod na imo ka nang gihimo. Kung ang imong bana tuwa sa abroad, mangita kag laing lalaki, okay ra ni, kaya kung bana wa man mahibaw, kay tuwa man sa Saudi, sayop ka na, nahibaw ang Dios niya na. Kaya nga naman, ang Diyos mismo ang imong gihimo nga testigos sa dihang ikaw maghimo og sala sa matagutlo sa imong kinabuhi. So kanang inyong rason nga okay rang magpakasa ako, okay ra ning buhaton ko ni, total wa may nahibaw, wa may nakita, usba na na. Kung nagtuo kag Dios that God is omniscient and God is omnipresent, ang Dios mismo ang imong gihimong saksi sa imong makrimen. Hilom lagi mo. Katugon na mo. Unsa naman ang mahitabo nga nindot sa atong kinabuhi? Kinahanglan karon igsuon, usbo na nimo ang imong pagtuo. Ayaw pag-born again. Usba ba ka ng imong pagtuo ba nga nagtuo kog Dios? Pero sa manang Diyos ay magituan, all-knowing na o omnipresente? Yes. Kana nga Diyos is all-knowing and omnipresente. So tungod ana, di na ko maghimog dautan ini. Kaya bisa may nakita nako, nakita man sa Diyos, akong gituhan sa Santo Sakrido. Siya pa ang witness sa ako gihimo nga dautan. So ang imo nang ibutang na karon sa imong kasing-kasing, nakana dahi nga Dios no sa nito ako. Dios man dahi na nga nahibaw sa tanan akong gibuhat. Sa to pa nahibaw dan gyud atong kuang-kuang ko dito. Nang kiringking ko nahibaw dan Ginoo. Yes, nahibaw. Saksi gani siya. Kita gani na kiringking ka dito sa imong salingan. Kita niya na tanan. So tungod ni ana moingon na ka nga di na ko maghimog sa oy. Nga ama din nahibalo ang Ginoo, tapos naapagod siya sa dahon ng gihimo. So mahinay-hinay na nga sa matagdumdum nimo that God is all-knowing and God is omnipresent, maulaw na ka nga mohimog dautan. Sayunan ka, imong gipawitness ang Ginoo? Ha? Nakita sa Ginoo nga nangawat ka? Si kag kalawat, si kag pangawat. Naunsa naman taon ka?
Yan, ito bang ko ng replika sa Ginoo? Nakita ka ba sa imong gibuhat? Mo nang bisan way makita nato, magbuhat ang tinarong. Kaya nga nung ang mga tao magbuhat po matarong, gusto man lang magpahibaw po sila. Maramitan. Eskwelahan. Moingon ba yun? Kinsa tong ganahan nga magkonkreta o kural. Wa sa imo hands up. Ang modonate, i-ukit ko ang iyang pangalan, Juan de la Cruz. Ingon ito, kuan ako 5 ka bloke ako. So 5 po ka bloke dito. Iya nga skulit dito kada labay na. Iya ada donation na niya. Ingon po sa ako po napulo po ako ka black. Kaya nga nung daghan mahimong generous. Kay ganahan na po sila nga ipahibaw gyud ang ilang pagkamangihatagon. Pero kung pananglita na hibalo ka na that God is omniscient and God is omnipresent, no need na nga magbandilyo pa ka, nga nagbuhat kag maayo, nga naman, bisan way tao na kita nimo, ang Diyos mismo, ang imong gihimong saksi sa imong mga maayong buhat. Palakpakan to Ginoo. Unsa dayang mahatag anang, I believe in God, that God is all-knowing, and that God is omnipresent. Di nakaganahan maghimog sa ikaduha, ganahan na kang maghimo og mga maayong buhat bisan pa mo nakita. Kay nahibaw ang Dios niya na sa dang imong gidunulan ang makilimos na way gikaon nakasaksi ang Ginoo na ikaw nihatag sa kinasingkasing. Ug ang Ginoo sa to sikan kaming naman no. Muanhi siya aron sa paghukom. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, God will judge us according to what we have done. Ang atong maghuhukom, muhukom ka nato according to what we have done. Nganong ang Diyos, according sa Psalm 7:11-12, that God is a perfect judge. Nganong ang Ginoo mauman ang hingpit ug mataro nga maghuhukom. Aron makasabot pa mo ni. Unsa may kalainan sa hukom sa korte sa yuta. Muhunon ako taud ha. Lasa lang gid ni. Unsa may kalainan sa hukom or judge sa korte sa kalibutan o judge sa korte sa langit. Na may mga judge diri karon nasa RTC, mga korte-korte. Unsa may kalainan sa hukom sa korte sa yuta o sa hukom sa korte sa langit. Mo na ang kalahian na. Ang hukom or judge sa korte sa yuta, judge lang siya. Dili siya witness. Mao nga panahon na kung dunay mga kasong isangat sa korte, ang judge mangayo og duha. Sa ning duha, witnesses and evidence. Kay diha mo angkor ang judge sa iyang verdict beyond reasonable doubt. Kinahanglan na imong kumbensihon ang judge. Paralitan ikaw nakasaka, sister, kasaka. Ako yung abogado. Kinahanglan kumbensihon ako ang abogado without doubt aron ka iabsuelto. Bisan ikaw nakasala, maningkamot ko as lawyer na kumbensihon ang judge na wa kay sa. Ug ikaw pod na wa isa ug naisala, pwede ka iabsuelto, pwede pod ka iakwit. Kay sa korte sa kalibutan dunay depekto. Mauna nga ang korte sa yuta na ay injustices. Tungod ka na kay ang judge dili witness. Mag-agad raman ang judge sa mga abogado nga makumbinsiya nga ikaw bisan walay sa himuan kag sa kumbinsiyon ko na hukman ta ka bisan ba kay sa kay nakumbinsi man ko sa presentasyon sa abogado. Mo nang naay mga taong tinuod nga nakasa nga naakwit. Na ako'y mga tao nga way sa nga nakonbikto. Tungod ka na kay ang judge nga milingkod sa korte, hukom lang siya o dili siya witness.
lahi sa hukom sa langit nga atong atubangon sa iyang pagbalik. Kundi naman takaabot na ng ikaduhang pag-anhi ni Kristo, mga matay na ta. Hebrew chapter 9 verse 27, man is appointed to die, and after death is judgment. Posibleng ang mga senior di nakaabot sa pagbalik ni Kristo. Apan, kundi na mo maka witness sa pagbalik sa Ginoo sa iyang second coming, dili ta makadinay nga sa atong kamatayon moatubang ta sa atong maghuhukom. Ug kana nga maghuhukom not only a judge but at the same time witness. Unsa to? Kanang imong maghuhukom human sa imong kamatayon, nakakita na sa tanan nimong gibuhat. Nakita na sa imong mga sa nga imong gitaguan. Nakita pod na sa imong mga maayong buhat. Nga bisan pa, wa nimo na ipasigarbo, nakita niya nga imong gibuhat ang maayo. Subo lagi mo. Sige lang. Maningkamot lang gud ta. Nasugod karong mga taknaa, moingon ta, Lord, pasaylo ako Lord sa akong past. Nakita nimo Lord. Angko na ba? Lord, nibalo ka Lord nga nakita nimo ang tanan akong gihimo sukad pa sa ako at age of reason. Nga nakikibaulo ko Ginoo unsay maayog daotan apan gipili nako ang pagpakasa. Nibalo ka ana Lord. Ug Lord, pasaylo ako Lord. Na ikaw di ay Ginoo man nga nakita sa tanan akong gibuhat. Sugod karon Lord. Dili nako maghimog daotan. Kay kung mohimo day kog daotan, naa man day ka Lord. Maulaw ko nimo Lord, kay ikaw ra ba Lord ang akong atubangon sa akong judgment. Ug Lord, karon Lord maghimo na kog maayo Lord. Bisan pa makita nako Lord. Kay naa man di ay ka Lord. Maghimo na kog matarong Lord bisan way makita. Ako ra ni Lord. Basta naghimo kog maayo. Kung mo na buhaton nimo, di man sido ka makaabot sa ikadang pag-anhi, mamatay man ta nga, di ba na mo abot. Pero ganahan ta mo atubang sa Ginoo. Matubang ta sa inyo, Lord. Kana bang matubang ta sa Ginoo bang di ta mahadlok? Kaya naawag gitaguan nga sa mahadlok ka sa Ginoo. Sumo na mangumpisal na ta ha. Sa tanan nato masala nga nangagi nakita sa Ginoo ang tanan. Ug maningkamot ta karon. Niining atong Advent collection ay hope. Na maghinay-hinay na ta, di man siguro na bigla dayon nga di na ta makasa. Pero at least mupadong tangadto sa pagkabalaan ug mahimong makahuluganon ang diwa sa Adbento sa atong kinabuhi. Merry Christmas and advance Happy New Year 2025. Sa di pa ko mag-open forum, mag-establish man ko sa akong kamera, no? At ihatag ang Father. So, Ang atong open forum, hindi rin mabot mga at least 15 minutes. And tapos, magdito tayo sa misa. Okay. Isa gusto mga tana. Isa lamang kamot, kaya mo doon sa iyo, magamit ang wireless, di na mo aridre. Isa lamang, kaya anaw na mo. Dire, may pangutana mo? O, dito. Kansa, identify yourself, pangalan o unsang Barrio Chapel. Tindog. Hello. Mayong hapon, Lord Paul. Ako si Judito Tropisado. Sandali. Kaya yung i-record. Bersama, jadi na?
Okay, sige. Ah, kung pananglitan, nitapol ko sa adlang Domingo pagsimba. Unsa may sala nga akong nabuhat, ug unsa may akong buhaton. Tubag sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, unang tanang pito ka adlaw iya na sa Ginoo. Apan gipalabi niya ang tao, unom ka adlaw ang imo. Kining Domingo ako ning adlaw. Ang pangutana, unsa man ang sala nga akong mahimo kung dili kita mo simba sa Ginoo sa adlawng Domingo. Ang unang sa kawat. Nganong kawatan ang tao nga dili mo simba sa Dios sa adlawng Domingo, unang-una gihatagan kaniyang unom. Kanang Domingo ako ng adlaw. Unsa may tawag na inimo sa tao nga manguha og diiya. Di kawatan. Sa ato pa, kanang makatoliko nga dili mo simba sa Dios sa adlawng Domingo kaysa Lunes hangtod Sabado, sigig pangitag bugas, pagka Domingo mangitag hapon bugas, resulta bugas-bugas. Ayaw na pangitag bugas sa adlaw nga Domingo. Ang Domingo iapil na sa imong unong kaadlaw na pagpangita kay mo man ang ihatag sa Dios kanimo nga adlaw nga manginabuhi ka. Kanang Domingo ihatag na sa Dios matag iya sa maong panahon. Kay kung kuhaon nimo ang Lord's Day, adlaw sa Ginoo, ang imong gikawatan ang Dios mismo. Maayo pa'y nangawat ka sa imong isig katao kay kawatan nimo ang Dios sa iyang panahon. So, ang sala sa di mo simba sa Ginoo, kawatan. Ikaw ang iya sa Ginoo, sa ato pa, gawas na ikaw kawatan, hakog ka pa, na klaseng pagkatao. Matod sa balaang kasulatan, Sirach 49:7, ang kalag sa taong tihik kupos. Kung sa daw to? Ang kalag daw sa taong tihik kupos. Unsa man ang tihik? Kanang tihik na ay iya. Dili siya ganahan manghatag sa butang dili iya. Tihik na. O dili ko? Na ay iya, manguha pa sa dili iya. Ang tihik na ay iya, di lang siya manghihatagol sa butang na naa siya. Unsay forma sa kalag sa taong tihik? Kupos. Kung ang kalag sa taong tihik kupos, unsa pa kaha, kakupos ang kalag sa taong hakog. Mauna nga dili kita maghinakog sa Ginoo. Ihatag nato kung unsang makarong magipangayo sa Ginoo nga naman ihatagan kaniyang unom. Siya ro naman sab ng isa nga iya, imo pa ng kuhaon. Mauna nga dako nga sala. Pero doon may konsiderasyon na dili kita makasala kung dili ka mo simba sa Ginoo sa adlawng Domingo. Unsa man eh? Una, kung ikaw nasakit, dili ka pakasad-on sa Ginoo nga moanhi sa simbahan aron motambong sa Santos nga Misa. Ikaduha, kung nagbantay kag masakiton nga dili kabiyaan, wa kay sala sa Ginoo kung di ka makaanhi sa simbahan aron mo simba niya. Ikatulo, kung nanganak ka, wala ka obligahan nga mo simba. Ikaw pa, kung ikaw siman, kay naa may siman nga usahay pag 2 ka bulan abtan pa ng uban 3 ka bulan sa laod, wa may misa dito. Gawas anang mga barko nga tagiya Katoliko kay padadaan man og chaplain while maglawig sila sa dagat na ay misa kay pasakyon man ang pare nga sige sila misa dito. Karon kung ang imong amo dili Katoliko, so ay misa samtang nagawid sa dagat, so way mahitabo nga simba kada Domingo. Apan kung ikaw modonggo sa usa ka nasod or country, simba kung makaabot ka dito nga Domingo ang inyong pagdunggo. So maura kini ang kondisyones nga dili ang tao makasala nga di makasimba. Ayaw pagrason. Pag ingon ni Jesus, Mateo 26, do this in memory of me. It is not a request, it is a command. Pag ingon ni Jesus, kini ang akong lawas.
kaon ka mo ni ini, buhata kini sa paghandom ka nako, ang Ginoo wala gyud manghangyo. Ang Ginoo nagsugo. Kay sugo, tumanon. Kung hangyo, pwede balibaran. Doon na, Esther? Karena ibang balaw hangyo, pwede lang ka balibad, no? Pag hangyo, pwedeng balibaran. Kay sugo man, kinahanglan tumanon. Pag ingon ni Jesus, buhata kini. Wa man siya manghangyo. Wa man siya, hangyo unta mo ba nga? Ambol mo sa mesa ba? Wa siya manghangyo. Nagsugo siya. Mao nang ang bisan unsang sugo nga supakon sa tao. Unang Juan 3:4 sala. Ang gravity anak maune. Pananglitan sa isa ka bulan upat man ka Domingo. Kung dunay usa diha ka Domingo wa ka mosimba nga tinuyo, daw samara nga nakapatay ka og usa ka tawo. Sunod na po na buwan, upat na po ka Domingo, duha ka Dominggohan, nawa ka kasimba nga tinoyo, nakapatay na po ka duha ka tao. Ilan na mo napatay? Tulo na. Karon, kung kada bulan, nabalta ka, mahuman ang bulan, daw samara nga daghan nga pinatay na tao. Asa na mabasa? Santiago 2:10. Ang makalapas sa usa ka balaod, nakalapas sa tanan. Ang di nimo pagsimba sa Ginoo sa adlong Domingo, ang gravity ana daw sama kag nakapatay, daw sama kag nanakaw. Di kuno ka manapaw, di man ka mo simba. Ura gabo nga napaw ana. Di kuno ka mo patay tao, di man ka mo simba. Di man ka kriminal gihapon ana sa Ginoo. Aron nga di ka makapamaliban sa pagsimba sa Ginoo sa Domingo muna atong buhaton. Kaya ang tinding si Manggod nga usahay, makapal pa simba maone. Kaya ang Domingo usahay, gawas sa gitawag the Lord's Day, gitawag usab kada sa uban nga Family Day. Kaya naalagi ko ng mga bata sa balay, nagtapo, kasi buhaton ako. Mga ligo ta sa beach. Ingon ang amahan nga mga ligo ta, kini ang mga bata nakatapo ta. Ingon ang asawa, pwede ba na? Pero kinahanglan mo tambong sa taog first mass alas 5 sa kadlawon. Ningon ang amahan, okay ra good, og mo tambong ka sa misa sa alas 6 kay naa may last mass. So ang natuman si tatay. So alas 4 pa sa kadlawon, nangadto na sa palengke, nasamduang kita kay ko adito pisko nga isda, to ako to tinadtad nga baboy. Namalit. Nangadto dayon sa beach, dito na mahaw, dito na kilaw-kilaw, subasubag, baboy, pagkahuman, nangita magtanduay. Ni palitog yung neck, nagtagay-tagay, nangalipong naman. Di niingon ng asawa, love, happy para bang alas 6, di nakakatambuan sa last mass, ay sabi na lang, sunod na lang ta, Domingo mo simba. Kung sama na siya, tinuyo na siya. Ang insakto dapat, kung ang Domingo isipon nga Family Day, dapat matambong sa first mass. Ngayon, pagkahuman sa unang misa, ahalag magkahapon na ito pangaligo, magabihan mo nito, total, na iuna naman ninyo ang paghandong sa Ginoo sa iyang Santos Misa. Alakpakan pa Ginoo. Sumuna doon ang kabag. Makasala doon ka. Labaw ng Pinoyo. Umoto ang atong sala na makumit sa Ginoo. So, tukutan na. Okay, salamat sa nindot na tubag. Sa tinuod, usa ako sa imong tagasunod sa imong Catholic Crusader Channel. Halos kanaadlaw ko kasunod sa imong programa. Sunod na kong follow-up. Kung pananglitan sa adlang Domingo, na late ko na ako sa second reading, pwede pa kong mukalawat. Salamat. Okay. Ni ata sa insakto. Unsa mga insakto na atong disposisyon panahon sa Domingo kung kita motambong og misa. At least 15 minutes sa dili pa magsugod ang misa na anata naglingkod sa atong lingkuranan. Hebrew Kapitulo 12, versikulo 2, itutok ang inyong mga mata kang Kristo. Kanang 15 minutos nato nga pag-anhi sa simbahan, sugda nato ng pagluhod o pagtutok sa replika sa Ginoo nga atong manunubos. 15 minutos na pagpamalandong. Diha usab ang higayon sa pagsusi nimo sa imong kaugalingon.
Kay dili man basta-basta nga mukalawat sa lawas ni Kristo. Nga way pag-examine sa atong kaugalingon. Kanang 15 minutos ang paghatag nimo og higayon sa pagpamalandong ni atong unong kaadlaw nimo kinabuhi sa pagtutok nimo pagtan-aw kang Kristo. So magsugod ng misa. Magsugod ang misa sa pagpanguros. Pananglitan magkalit-lit gyud ka. Kay lagi dunay kakulian sa dalan. Kinahanglan nga makaabot ka sa gitawag penitential rites. Mauna ang kinahanglan gyud nimong maabtan. Kay kung makaabot ka sa penitential rites, ang tanan nimong venial sin mairis. Ang mabilin ang mortal. So kung kay mortal sin, dinya lang, pwede ka makalawat sa lawas si Kristo. Pero kung naa kay mortal sin, o sa manang mortal, usa, wa kasimba to na yung Domingo. Mortal sin man na. Pag ang tao makasala og mortal, Episodos 1, mga patay kamo sa inyong kalapasan. Every time na makasala tag mortal sa usa sa napulo ka sugo, ang usa wa ta kasimba niadto miaging Domingo, ang estado sa atong kalag patay sa grasyan makasantos. Dili pwedeng mukalawa. Kay kung ikaw mga lawat, unsay mahitabo nimo, mao ni ang tubag. Unang Korinto Kapitulo 11, mo kini ang atong mabasa. Ang mukaon sa paan sa Ginoo, ug moinom gikan sa iyang kupa, sa paagi na dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Unsa daw mahitabo nato? Kung mukalawa ka sa lawas si Kristo nga dili ka takos, makasala ka sa lawas ug sa dugo sa Ginoo mismo. Busa kinahanglan na ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon, sa dili pa siya mukaon, dili sa dili pa siya mukalawat, susigon o sa niya ang iyang kaugalingon, mauto ang 15 minutos. Nasa di pa magsugod ang misa na ay allotment at least 15 minutes sa pagsusi sa imong kaugalingon. Kuman sa pagsusi sa kaugalingon, sa may ingon din. Kay kung dili niya ilhon ang lawas sa Ginoo, inikaon niya sa paan, o inig-inom niya gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. So may tabo daw. Kung sige tag pangalawat, sige po tag pangawat, gisilutan nato ang atong kaugalingon. Unsay mga silot? Isulti ko gudang sa nga silot. Mao'y hinungdan na daghan kaninyo ang nagmasakiton, o nagmaluyahon, o daghan ang nangamatay. Unsa ang silot? Magluya ka, magkasakit ka, o kalit karang mamatay. Mauni ang resulta sa sigid kalawat nga walay pagpakabana sa pagkabalaan sa lawas ni Kristo. Kung pananglitan, masusi nimo ang imong kaugalingon nga naa ka sa state of mortal sin, ang imong status patay, unsa may himon, kinahanglan una moagi sa sakramento sa kumpisal. Asa mabasa Juan Kapitulo 20 versikulo 21-23, niingon si Jesus, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Sidisan kinsang sala, kadi inyo pasayloon, dili usab kini mapinasaylo. Apan sidisan kinsang sala, ngayong pasayloon, kini usab mapinasaylo. Sa duhang gitukod ni Kristo, ang sakramento sa kumpisal, nihuyog ang Ginoo. Nganong nihuyog man si Kristo. Nganong nihuyog man si Kristo sa dihang gitukod niya ang sakramento sa kumpisal. Kanos aman unang nihuyog ang Ginoo. Kanos Hibaw mo?
Kanos aon ang mahuyop ang Ginoo? Sa dihang iyang gibuhat ang tao. Sa dihang iyang gibuhat ang tao, nakuha siya yuta, iya ning gipurma murag binatay nga naa sa lungon, way kinabuhi. Ang gihimo sa Ginoo, gihulpa niya ang duha ka buho sa ilong sa tao. Mao nang tan-awa ang mga ilong sa inyong katapat. Tan-awa. Kumana? Kumanyo gitanaw ilong sa inyong katapad? Unsa may porma? Kung ang ilong sa inyong katapad nangalisngag, o sara ang buot ipasabot niya na nga nasobrahan ka na paghuyot. Moning atong ilong nasobrahan ko di gamay. Pero way sapayan kung ang atong ilong lisngag, ang importante na ibangag nga kita makaginhawa o makadaig o makahimaya sa Ginoo, palakpakan atong Ginoo. Sa ato pa, kinailan din, 49 minutes man, sa malas 4. Okay. So, ang buti pasabot ay anang paghuyop sa sakramento sa kumpisal nga ang tanan nga moduol sa sakramento sa kumpisal hatagan sa Dios o bag-ong kinabuhi. Kay ang tao nakasala patay man, mabuhi siya pag-usap diha sa sakramento penance. Kay buhi naman siya, pwede na siyang mukalawat. Nga nung di pwedeng mukalawat ang nasa state of sin, kay patay. Para makasabot mo noon hatagan pa mong analogy. Kanang panit sa litson na crispy, lami dili. Lami. Karon mukuha ko panit sa litson na crispy nga lami. Ihunit nako sa minatay nga naa sa lungon. Ang pangutana, makatagamtam pa ba o kalani ang tao minatay? Ang tumagbili na. Kinsa man ang makatagamtam sa kalani sa panit sa litson, ang buhi kung ako nangihunit sa taong buhi, ma-appreciate niya ang kalani sa litson. Ang lawas ni Kristo makahatag ni grasya, pero kinahanglan na ang mukalawat naa sa estado sa grasya, buhi sa grasyang makasantos, aron ang lawas ni Kristo makahatag o grasya sa iyang kinabuhi. Pero kung ang mukalawat, patay sa grasyang magasantos, mao nang giingon sa balang kasulatan nga mao nang hinungdan sa mga tao nga sigig kalawat apan padayon nga nagpakasala, magkasakit, magluya o sa hinanali mamatay. Mao nang importante nga sa atong pagsimba at least 15 minutes sa di pa magsugod na anaka sa atong mga lingkuranan. Iandam na nato ang atong mga halad. Dili kay panahon sa paghalad, mukuot sa bulsa, magmili-ili atong sisilyo, kuoton pa ito pinagamay ng sisilyo. Kung sa itong hitabo sa mga taong tihek, kupos o kalag. Mo nang karon kay magmisa man ka, hinaot, di ka magtinihik. Gusto man yung kalag, tambok o niwang. Tambok, pila may halad. Hatagan nato ang Ginoo atong pinakadabis. Gigrasyahan kaniya, ingon siya, inom ka adlaw magtrabaho ka, kay ako kang blessingan. Domingo mo simba ka, o ang imong pagsimba part ang paghalad. Monang kinahanglan mo halad ta. Maluoy ta sa atong makolektor nga mapigilang nga bisa kita naghawak kay gibugatan sa atong masinsilyo. Kung gusto ta ang atong kalag mahimong tambok, muhalag ta ug dako-dako alag sa Ginoo. Tanaw na to niya maghalag man karon na ako chika po ni Father di ni dako ba. Unsa tong kalag gusto ninyo? Unsay kalag gusto ninyo? Tambok, pilay halag. Dako-dako ha. Kamu na yun ba? Ganyang halad dako-dako kay tambok ba kalagi nyo gusto? Akong chika pa ni Padon na akong dako-dako ba kalagi halad. Kay nagsulti yung magtinood. Di tayo mamakak. Kay God is omniscient kaya to. God is omnipresent. So mo pang tubagro. Kinahanglan mo abot yun ka sa penitential rights. Mo abot ka na. Kay kung wa kay mortal sin, venial sin, pwede ka makalawat. Dili ka kinahanglan
nga pag-adto sa Santos nga misa murag pato. Paghuman murag nag-auto. Ang sabi pagkapasabot, pagpadung sa Santos nga misa murag pato. Pagkahinay mulakaw, padung simbahan. Sa di pagaliman, musutoy na magsirit. So dapat kita balihon nato. Pagpadung sa simbahan murag nag-auto. Bahala kini kahuman murag nagpato. At least humanaman ta sa atong pagsimba. Mao na nga kinahanglan mo simba gyud ta sa Dios sa adlaw Domingo aron dili ta makasala. Ito nga sala nakawat, sala sa kahakog. Ug ang dili pagsimba nalapas nimo ang uban nga mabalaod sa Ginoo. Santiago 2:10. Okay na to daw. Isa pa kapagutan na. Okay na. So, Isa na lang. So sa kapangutana daw. Sa di pa na ko i-proceed sa sunod na pangutana na ako YouTube channel. Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. Naa ko more than 86,000 subscribers. O hinaot unta nga ma-add mo sa akong YouTube channel. Akong YouTube. Dayon na ay mga ads, mga 3 minutes, 2 minutes, ay lang kung i-skip ha. Agwam tayo na pagtanaw. Kaya anang pagiha, makatabang mo sa akong ministry sa paglibot-libot sa tibuok Pilipinas. Paghatag ni ining mga sharing sa pagpalig-on sa akong pagtuo. So, pangutan na. Last question. Ito lang siguro sa adong, ako sa i-priority at bata mo, makita mo na sunod. Ikaw, sister. Dili, sis. Dili. Para makita ka sa kamera. Pamayong hapon. Ang akong pangutana, Brad, kung pananglita na ako'y anak, na wala pa'y kasal, nag-live-in sila, pwede ba kong mga lawat? Muna akong pangutana. Kung ang imong anak wala makasal, nag-live-in sila, pwede ba mo kalawat? Wa kay labot sa sala sa imong anak. Kung wa kay mortal sin, pwede kang makalawat. Pero as mother, doon na kay obligasyon sa pag-advise sa imong anak na kinahanglan sila mapakasal. Kay matod pa sa Deuteronomio 23:2, ikaw ba basa? Adi ka makabasa? Kinahanglan hinginlan gikan sa katawhan sa Ginoo ang anak sa dili kinasal bisan hangtod sa ikanapulo kakaliwatan. So mauni ang nakabug-at sister pagwalay sakramento sa kaminyoon. Ang tunglo daw muabot ngadto sa ikanapulo kakaliwatan. Mao nang kinahanglan hiusahon sa kaminyoon. Kanang word nga live-in kung imo nang balihon unsa may mabasa. Live-in, evil ne. Even the word live-in nagkondinar nga dautan jud ang pag-live-in. Mao na ngang imo lang mahimo mao ang pagtudlo sa imong anak na kinahanglan dadon gyud ang ilang panaghigugmaay dinhi sa sakramento sa kaminyoon. Pero ikaw pwede ka makalawat kay sala man to sa imong anak, di man ka ikaon sa Ginoo ang imong personal na sin, mao ang makadisqualify kanimo na di sa ka mokalawat kung wala kay gitawag mortal sin. O da kay venial sin kinahanglan nga mo-attend ka sa penitential rites kanang nag-ingon nakasala ako mamana mairis man diha ang tanang venial sin. So pwede ka mo kalawat bisan pa nang hipin imong bata. Pero sa ako nang giingon naa kay kaakuhan as parents nga danihon sila ng ilang kaminyoon dadon gud dinhi sa sakramento sa simbahan. Mateo 16:19 unsay imong gitugot gibugkos sa yuta pagabugkoson sa langit. Aron ng ilang kaminyoon bugkoson sa sakramento sa simbahan mahimo kining binugkos dito sa kahitasan. Namutana lang ko, Brad, kaya ang akong anak makabuot, puro man kasal. Pero namang ko ikailahan ba, akong mga amigo, na ilang
ilang mga anak nag-live-in. Sunamutan na lang po unsa kay sala kung pananglitan na ang inahan mga lawat na ang ilang mga anak nag-live-in pa. Mura gay akong pangutan. Sumo itong tubag. Salamat. It's okay. So, muna itong atong last question. So, atong andamon, ang atong kagalingon, alang sa atong Santos na Misa, o sa di pa ko mo exit, natay libro, unsaon pagdipinsa ang atong pagtuong Katoliko. So, gamay ra kaayo ning akong gidala, 30 talaga kabuok. So, ang sa makaon na lang, ato alang si Pag Alvin. O kana siya, mo na atong in charge sa atong libro. So, kuha mo ini kay magamit nato ni sa pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Palakpakan nato Ginoo.